Ayan, hello. Matagal-tagal tayong hindi nagkasama at nagkausap. Ayan, matagal tayong walang topic kasi kami ay galing sa bakasyon. Ayan na naman ang lipstick ko. Kasi pag hindi nag-lipstick, ano siya, putla. Kaya ayan, need siya ang mag-lipstick kaso minamadali. May trabaho pa kasi ako, guys. Gusto ko lang talaga makapag-share ulit sa inyo ng mga kaalaman at mga topic natin sa araw-araw. Kaso halos 1 week yata akong walang update, guys. Because I'm go to vacation in the mom. Okay, guys? Ayan, mag-topic na tayo. Sana po araw-araw yung binabalik-balikan ng ating mga video para lahat po tayo ay natututo, lalo na po sa mga baguhan dito at sa mga papunta pa lang dito. Importante po na may malaman tayo para hindi tayo pagdating dito ay nakangangalang. Kakaawa talaga po yung iba, halos umiiyak. Kaya ang gusto ko, marami pa ako naka-enkwentro na hindi sila marunong. Ang napakasaklap lang sa kanila, yung amo nila hindi marunong mag-English, kaya halos hindi nila alam kung anong gagawin nila. Merong time na gusto na lang nilang umuwi kasi hindi sila talaga marunong kahit anong nila. Alam nyo, guys, sa totoo lang, kung kayo ay balik-balikan nyo itong video na to tapos isinusulat nyo, alam nyo na, katulad ng ginawa ako pag may sasabihin ako, may dala akong papel, ibinabasa ko sa kanila kung ano yung sasabihin ko, kahit na ang pagbigkas ko ay hindi tama, pero maintindihan na rin nila kasi parang kahawig doon sa kasi maarte yung mga salita nila, kailangan na anuhin mo siya. Kaya yun sabi ko sa inyo, guys, huwag kayong mahihiya kahit basahin nyo ang inyong sasabihin. Ang mahalaga, makapagsalita kayo ng maayos at maintindihan nila. Yun lang, kailangan na ganun. Kahit na magpapadala ako ng pera, tatawag sa anak ko, may dala-dala akong listahan para lang masabi ko kung ano gusto kong sabihin sa kanila. Tapos hindi pa nila maintindihan yung magpapadala ako ng pera. Ulit-ulit ko na naman, na naman ako, tanong-tanong na naman ako kung ano bang sasabihin ko kapag magpapadala ako ng pera. May maliit ako, notebook. Pag meron yan silang tinapon na mga notebook, kasi taon-taon tinatapon ng notebook nila, kinukuha ko yun. Sinusulat ko kung ano yung mga itatanong ko sa kanila, babasahin ko sa harapan nila. Okay lang sa kanila, guys, na nagbabasa ka. Ang mahalaga, alam nila kung ano yung sinasabi mo. My goodness, guys, todo salita ako, hindi pala nagpi-play ang video ko. Ay gumay. Yan, ay Diyos ko po. Okay, start ulit-ulitin natin yung sinabi ko, kaloka. Yan po tayo sa syugol. Pag sinabing syugol is trabaho o gawa mo. Syugol. Pag sinabi naman tugol, ibig sabihin is sabi. Sabi. Sample, sabi ni madam, tugol madam. Ganon po siya. Pero parang bigkasin mo, parang sa syugol at tugol. Magkaiba po yun. Halos pare-parehas lang na mga sounds. Pag narinig nyo po yung syugol, anong trabaho mo? Ganyan siya. Tapos yung kahoy. Kahoy is kasyab. Kasyab siya. Kasi ang karamihang ginagamit dito is yung kutsara na kahoy. Pag sinabing atini malaga, kasyab, ibig sabihin, bigyan mo ako o akin na ang kutsara na kahoy. Yan. Pag narinig nyo po yung kasyab, ibig sabihin, yun ay kahoy. Pag malaga, ibig sabihin, kutsara po yung hinihingi nila. Okay po? Dito naman tayo sa pag sinabing taon. Yan, sa taon. Kasi merong taon, ikaw, ilang taon ka na. Pag ikaw yung sinabihan, taon ka na is amor, yung edad yun. Pag sinabing taon ka na, ilang taon ka na. Ibig sabihin, how old are you? Ganyan. And
nakalimutan ko na sa Tagalog tuloy. How old are you? Ibig sabihin kung ilang taon ka na is kam amor. Amor po yung edad. Pag sinabing amor is edad. Yun namang sana, ibig sabihin yung sa kalendar o yung kung anong taon ngayon, 1986, 1985, mga ganyan sana yun. Taon yun. Ibig sabihin taon. Iba yung edad at saka yung mismong taon. Yung ipagpalagay na natin na 2018, 2019, yan yung tinatawag na taon sa kanila. Pero yung ikaw mismo ang tatanungin nila is amor. Yan. How old are you? Pero kung tanungin nila, kam sana. Diba? Kam sana. Kam amor. Ganun siya. Kaya napakaihirap po pag nababaliw ako sa aking mga ginagawa kasi nagsasalita ako, yung pala hindi nagpi-play ang video. Ano bang mayroon dito? Ay nako. Ayan na po tayo. Pag sinabing hadika is park o kaya palaruan. Hadika is park, palaruan. Okay po? Pag sinabi namang lugar is mantiga. Mantiga. Pag sinabing lugar, mantiga. Ayan, okay po. Pag sinabi namang anta, pag sinabing anta, ikaw yun. Anta, ikaw. Ganyan po siya. Pag naman, ano pa? Pag may gagawin ka, o kaya, halimbawa, pag may gagawin sila, halimbawa, kakain, magbubukas ng pinto, o may magsi-CR o kung ano man dyan, ang lagi nyo pong maririnig sa kanila Bismillah. Yun po ang karamihang naririnig dito, Bismillah. Ibig sabihin in the name of Allah. Yun po ang kadalasang maririnig niya. Kaya kahit hindi ka Muslim dito, yun ang sasabihin mo kasi pag narinig ka ng animal bawa, unang subo mo, hindi ka malang magsabing Bismillah, gaganunin ka. Guli, Bismillah. Guli, Bismillah. Ibig sabihin mo, Bismillah. Ganyan siya. Tapos, pag may ibububukan tubig na mainit, yan, kailangan, basta lahat ng gagawin, yung mag-uumpisa sila ng gagawin nila, is lagi mong maririnig yung Bismillah. Yan po. Kaya huwag kayong magtataka pagka marinig nila yun. Yun talaga yun, ibig sabihin, in the name of Allah. Okay po, yung ganun ang pag sinabi pala na kada taon, ibig sabihin nung kada taon is kasawian o sanawian, maganyan siya, sanawian o kasawian. Binibigla kasi nila kaya, pero ang totoong pronounce nun is sanawian. Pag sinabing kada taon, sanawian. Okay po, ganun po ang ating topic ngayon. Sana ay may mga matutunan kayo araw-araw sa ating mga topic. Pag sinabi namang lahat kayo, kulukum. Pag sinabi lahat kayo is kulukum. Okay po. Pag sinabi namang kayo is kulo. O yung paglahat, kulo. Ganyan. Pag sinabing lahat kayo, kulukum. Pag lahat is kulo. Ayan, bakit laging ganun? My goodness, itong aking video ay. Okay po. Yan, pag sinabi naman na ang lahat is aljami. Aljami. Ang lahat is aljami. Yan, ganun po yun. Ang lahat is aljami. Makinig ka. Ismai. Ismai o ismain. Ismain o ismai. Pag sinabing makinig ka ha, ismain, mga ganyan. Pag narinig nyo po yun, ismain o ismain, pares lang yun. Ibig sabihin nun is makinig ka. Ayan, gawin mo. Yan, pag sinabing gawin mo, sawi. Pag sinabing ito gawin mo, sawi hadi.
O, ito gawin mo ito. O, ang ito is hadi. O, hada, ganyan. Ito ang gawin mo. Pag sinabi namang husuwi, anong ginagawa mo? Husuwi, anong ginagawa mo? Ganun po. Magkakaiba po yung pag sinabi na ano. Ang number one pala pong usishare ko sa inyo yung sa mga baguhan lalo dito is yung unang punta ko dito na gusto kong tawagan yung anak ko. Dala-dala ko yung listahan at sabi ko sa amo ko na tatawag ako sa amo ko. Sinabi ko sa kanila na I want call my children and my family. Hindi nila ako maintindihan, nakangangalang sila. Kaya ang ginawa ko, nagtanong-tanong na naman ako, isulat ko na naman sa notebook, yan, lahat yan, para may mabasa ako sa kanila. Yan. May pag sabi ko na, tatawag po ako sa anak ko, hindi nila maintindihan. Yun po is, ang tawag dun is yuridu arkalam alwalad awlade yun. Pag sinabing anak is awladi. Pag sinabing kalam, yun tawag is kalam, yun kalam is tawag. Pag sinabing gusto, yurido, hindi ba? Mayroon din namang gusto, anaibi. Mayroon din naman na gusto na anaibihada o ganyan. Pero ang totoo pong bigkas pag sinabing yurido is gusto ko. Yurido is gusto ko. Okay po. Yan po ang ating mga ano ngayon, mga pagsulat naman pala. Pagsulat sa papel is, ang papel is waraga, di ba? Nasabi ko niyan dati, waraga. Ang pinsel is gan. Ayan. Tapos, ang pinsel is ganam. Tapos, ang pagsulat po ay iktob. Iktob o ikotob. Ganyan po. Iktob o iktob. Tapos, pag copy o xerox, yan po ay suwara. Sawara o sura. Sawara is sura, ganyan pare-pares lang po yun sa kanila. At saka ang ano po sa kanila dito pala, ang Pasko ay Idul Masi. Idul Masi. Pag sinabi mong Pasko na po sa Pinas, alam na nila yun, sabihin mo Philippine pag sinabing ngayon ang Pasko, Philippine idiom is Idumasi. Yan po. Tapos ang birthday po, ang birthday sa kanila is Idmilad. Idmilad po, o kaya Admilad, Idmilad, parehas lang po yun. Yan. Pag sinabi naman na pahiram is masaha. Masaha. Yan. Pero, meron din naman sinasabing masaha na yung pamunas. Atin ni masaha, akin yung pamunas. Kaya yung mga sinasabi po, tapos yung pag sinabing magsalita, kalam o kalima, kalam o kalma, ganyan. Mga ganon po yung mga sinasabi nila yun. Pag sinabi naman din sa'yo na punta ka, punta ka, ruhi, diba? Punta ka dun sa labas, ruhi bara, rohi, itla bara, ganyan, pare-pares lang siya. Tapos yung mga gawain, pare-pares lang din po ng mga sinasabi niyan. Yung mga ganong inaano nila yan. Tingnan mo, pag tingnan mo, pwede mong sabihin na Shopee, aljuris, o kaya injury. Pero, ang madaling salita po nun sa kanila dito is Shopee. Tingnan mo, Shopee. Yan po. Yan, sana po ay may natutunan tayo ulit sa araw-araw. Maraming salamat po sa lahat. At tayo ay mayroon na namang na topic ngayon. And next po ay puro mga salita uli at mga gamit sa kusina, sa bahay, at saka yung kadalasan ulit na binabanggit dito para po alam ninyo sa susunod na ating mga tapikin. Sana ay araw-araw na tayong makapag-video para lahat kayo ay may masubaybayan. Salamat
po huwag kayong bibitaw sa lahat ng ating mga topic, lalo na sa mga bago. Ayan, maraming salamat po at kayo ay sumubaybay na naman. Marami na po tayo ngayon. Dumarami na tayo. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan at gabayan para mapagtagumpayan natin ang ating mga purpose sa ating pagbablog na ito. Sana po ay wag nyo akong iiwanan hanggang dulo para makita nyo po ang lahat ng ating tagumpay ay para sa ikabubuti at itutulong natin sa mga disability. Yung mga nakikita natin, lalo na yung mga batang hindi makapag-aral o nakakapag-aral man pero kulang sa kagamitan, yun po ang ating target na ating tulungan. Sana po ay patuloy nyo akong samahan at gabayan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating mithiin sa ating pagbablog na ito. Maraming salamat po. Ayan, shout out po sa lahat ng aking mga friend dyan. Si Kabayan, si Mangyan ng Mindoro, yan. Si vlogger ng Mindoro, si Ronilo. Yan, di ko nakalimutan ang pangalan pero ang kanya pong ay sa Mendoreño, Mangyan Mendoreño po yung kanyang YouTube account. Sana po ay bisitahin nyo din po. Ayan, yung mga friend ko, yung mga bagong mga yung mga kakilala ko pala dito, kay Joy. Ayan, sana'y matuto na kayo. Yan, subaybayan nyo to para lalo pa kayong matuto. Kung mayroon kayong hindi naintindihan o gustong itanong, ayan, i-comments nyo lang para lahat ay malaman nyo na. Okay po, hanggang sa muli, bye-bye na. At tutong haba na ng ating video, sigurado 2 days nyo na naman ito bago mapanood. Okay po, bye-bye na guys. Bye-bye.